Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan si Mang Pilo, isang 58 taong gulang na magsasaka na kilala sa pagiging masipag, tahimik at matapat. Mahigit 3 dekada na niyang binubungkal ang lupang minanapa niya sa kanyang ama. Hindi man siya yumaman, sapat ang kanyang ani upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-asawa. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at yero, nakatayo sa gilid ng bukid. Mula sa kanilang bintana ay tanaw ang isang napakalaking punong makopa na sinasabing higit 100 taon nang nakatayo roon. Ayon sa matatanda sa baryo, mas matanda pa raw iyon kaysa sa pinakamatandang tao sa kanilang lugar. Marami ng kwento ang umikot tungkol sa punong iyon. May nagsasabing may mga espiritong nagbabantay rito. May ilan namang naniniwalang may kayamanang nakabaon sa ilalim nito. Ngunit para kay Mang Pilo, isa lamang itong matandang puno na nagbibigay ng lilim sa kanyang bukid tuwing matindi ang sikat ng araw. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Mas pinipili niyang paniwalaan ang bunga ng sipag kaysa mga alamat. Araw-araw ay gigising siya bago pa sumikat ang araw. Magtitimpla ng kape ang kanyang asawang si Aling Rosa habang siya naman ay naghahanda ng mga gamit sa bukid. Kapag natapos ang kanilang simpleng almusal, agad siyang lalakad patungo sa palayan. Ganito ang kanilang buhay sa loob ng maraming taon. Payapa, simple, at puno ng pag-asa. Isang madaling araw, habang makapal pa ang hamog at hindi pa sumisilip ang araw sa silangan, nagising si Mang Pilo ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya makatulog. May kakaiba siyang pakiramdam na tila may kung anong humihila sa kanya palabas ng bahay. Tahimik niyang sinuot ang kanyang tsinelas at lumabas. Malamig ang hangin. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang bukid, napansin niyang tila may mapusyaw na liwanag na nagmumula sa direksyon ng lumang punong makopa. Huminto siya. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Inisip niyang baka refleksyon lamang iyon ng buwan. Ngunit nang muli siyang tumingin, naroon pa rin ang liwanag. Hindi ito nakakasilaw, banayad lamang. Parang ilaw ng gasera na natatakpan ng manipis na tela. Unti-unti siyang lumapit. Habang papalapit siya, tila lalo ring luminaw ang kakaibang sinag. Nang marating niya ang puno, bigla namang nawala ang liwanag. Para bang may kusang pumatay rito. Napatingin siya sa paligid. Wala siyang nakita. Tanging makapal na damo, lumang ugat ng puno, at mga nahulog na bunga ng makopa. Napailing siya. Baka napagod lang ako. Bulong niya sa sarili. Hindi na niya ito pinansin. Nagtrabaho siya buong araw gaya ng dati. Ngunit kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Aling Rosa, naalala niya ang kanyang nakita. Tingin mo ba may kakaiba sa punong makopa? Tanong niya. Napangiti si Aling Rosa. Marami ng kwento tungkol dyan noon pa, pero wala namang nakapagpatunay. May nakita kasi akong liwanag kaninang madaling araw. Saglit na natahimik ang kanyang asawa. Huwag mong masyadong isipin. Baka napaglaruan ka lang ng antok. Tumango si Mang Pilo, ngunit hindi nawala ang pag-uusisa sa kanyang isip. Kinabukasan, muli siyang nagising ng napakaaga. Muli siyang nagtungo sa punong makopa at muli, nakita niya ang parehong liwanag. Mas malinaw, mas maliwanag. Ngunit nang makalapit siya, bigla na naman itong naglaho. 3 magkasunod na umaga itong nangyari. Hindi na niya ito maituturing na guni-guni lamang. Mayroon talagang kakaiba. Sa ika-4 na araw, nagpasya siyang huwag lumapit agad. Sa halip ay nagtago siya sa likod ng isang malaking punso ng lupa na ilang dipa ang layo sa puno. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting lumitaw ang mapusyaw na liwanag. Hindi ito nanggagaling sa mga sanga. Hindi rin sa mga bunga. Tila nagmumula ito mismo sa paanan ng punong makopa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mas lalo siyang nagtaka. Nang sisikat na ang araw,
Dahan-dahang naglaho ang liwanag na parang usok na tinangay ng hangin. Hindi niya maintindihan ang kanyang nasaksihan. Maghapon siyang balisa. Habang nagtatanim ng palay, ay paulit-ulit niyang naiisip ang nangyari. Pag-uwi niya ay sinalubong siya ng kapitbahay nilang si Mang Selo. Nakita kitang kanina pa nakatitig sa punong makopa. Napangiti si Mang Pilo. May kakaiba kasi akong napapansin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mang Selo. Huwag mong gagalawin ang punong yun. Bakit naman? May kwento ang lolo ko tungkol dyan. Anong kwento? Huminga ng malalim si Mang Selo bago nagsalita. Noong panahon daw ng digmaan, may mga taong nagdala ng mabibigat na kahon sa bahaging iyon ng bukid. Hindi na raw nila nabalikan. Sigurado ka ba? Iyon ang kwento sa amin, pero wala namang nakakita kung saan talaga nila itinago. Tahimik na nakinig si Mang Pilo. Hindi siya agad naniwala. Ngunit tila nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa kanyang isip. Ang matandang puno, ang misteryosong liwanag, at ang lumang kwento tungkol sa mga kahon. Nang gabing iyon ay hindi siya halos nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-uusisa. May lihim bang talagang itinatago ang punong makopa? At bakit ngayon lamang nagpapakita ang kakaibang liwanag matapos ang napakaraming taon? Habang nakahiga siya at nakatanaw sa kisame ng kanilang bahay, hindi niya namalayang unti-unti nang sumisikat ang bagong umaga. Isang umagang magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Maagang nagising si Mang Pilo kinabukasan, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya agad nagtungo sa punong makopa. Sa halip, umupo muna siya sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay habang umiinom ng mainit na kape. Nakatanaw siya sa malawak na bukid na unti-unti nang nililiwanagan ng sumisikat na araw. Tahimik ang paligid, ngunit hindi tahimik ang kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ni Mang Selo tungkol sa mga taong nagdala ng mabibigat na kahon noong panahon ng digmaan. Kung totoo ang kwento, bakit walang sino mang nakahanap sa mga ito? At bakit tila ngayon lamang nagpapakita ang mahiwagang liwanag? Napansin ni Aling Rosa ang lalim ng kanyang iniisip. Mukhang hindi ka pa rin mapalagay, sabi nito habang inilalapag ang isang pinggan ng bagong lutong kamote. Hindi talaga. Pakiramdam ko, may gusto akong malaman. Huwag mong hayaang manaig ang pag-uusisa kaysa sa pag-iingat. Napangiti si Mang Pilo. Hindi naman ako padalos-dalos. Pagkatapos ng almusal ay nagtungo siya sa bukid. Habang sinusuri ang palay, hindi niya maiwasang mapatingin paminsan-minsan sa punong makopa. Payapa lamang itong nakatayo, waray walang anumang lihim na itinatago. Bandang tanghali ay dumating ang pinakamatandang residente ng baryo, si Lolo Isko. 89 na taong gulang na ito, ngunit malinaw pa rin ang pag-iisip. Lumapit si Mang Pilo upang magmano. Lolo, maaari po ba akong magtanong? Ano iyon? Totoo po bang may nangyaring pagtatago ng kayamanan noong panahon ng digmaan? Napatingin ang matanda sa punong makopa. Matagal itong hindi nagsalita. Sino ang nagtanong sa iyo? Wala po. May mga kwento lang akong narinig. Huminga ng malalim si Lolo Isko. Noong bata pa ako, nakita kong maraming tao ang nagtatakbuhan nang dumating ang mga sundalo. May ilang mayayamang pamilya ang nagdala ng kanilang mahahalagang gamit upang hindi manakaw. Saan nila itinago? Hindi ko alam. Totoo bang malapit sa punong makopa? May mga nagsabi noon pero walang katiyakan. Tahimik silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tila may naalala ang matanda. Sandali. Mabagal itong tumayo at umuwi sa kanyang bahay. Halos kalahating oras ang lumipas bago siya bumalik. May dala siyang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Maitim na ang kulay nito dahil sa katagalan. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Sa loob ay may mga lumang litrato, kupas na mga liham, at isang pirasong papel na halos punit-punit na. Iniabot niya iyon kay Mang Pilo. Ito lang ang naiwan ng aking ama. Maingat na binuklat ni Mang Pilo ang lumang papel. Isa pala itong guhit ng lumang bukirin. Hindi ito eksaktong mapa, ngunit may mga palatandaan. May ilog, may burol, may lumang balon. At sa isang sulok ay may malaking puno na may simpleng tanda. Hindi nakasulat na Makopa, ngunit ang lokasyon nito ay kapareho ng kinalalagyan ng matandang puno sa kanyang bukid. Sa tabi ng guhit ay may kupas na sulat. Kung sakaling bumalik ang kapayapaan, dito natin hahanapin ang iniwan. Hindi na mabasa ang iba pang mga salita. Nanginginig ang kamay ni Mang Pilo. Lolo, saan po ito nakuha? Iniingatan lang ng aking ama. Hindi niya kailanman ipinaliwanag. Bakit hindi ninyo hinanap noon? Napailing ang matanda. Marami ang nagtangkang maghukay sa iba't ibang bahagi ng baryo. Wala namang nakita, unti-unti ring nakalimutan ang kwento. Muli niyang tiningnan ang lumang papel. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, ngunit sapat iyon upang lalo siyang mag-isip. Pag-uwi niya ay ipinakita niya ang mapa kay Aling Rosa. Matagal itong nakatitig. Hindi kaya delikado ito? Hindi ko alam. Anong balak mong gawin? Hindi pa ako sigurado. Hindi sumagot si Aling Rosa. Kilala niya ang kanyang asawa. Kapag may nais itong alamin, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang kasagutan. Kinagabihan ay malakas ang ulan. Hinampas ng hangin ang mga dingding ng kanilang bahay. Nagising si Mang Pilo bandang 4:00 ng madaling araw. Naisip niyang tingnan muli ang punong Makopa. Suot ang kanyang kapote, naglakad siya sa gitna ng malamig na ulan. Pagdating niya sa bukid ay nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon na naman ang mahiwagang liwanag. Ngunit iba ito ngayon, mas maliwanag, mas malinaw. At tila umiikot ito sa mismong paanan ng puno. Hindi nawala ang liwanag kahit nakalapit siya. Unti-unti siyang lumuhod. Hinawi niya ang basang damo. Napansin niyang may isang bahagi ng lupa na tila mas mababa kaysa sa paligid nito. Parang minsang nahukay at muling tinabunan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lupa. Matigas ang ibabaw, ngunit tila malambot ang nasa ilalim. Tumayo siya. Hindi siya naghukay. Hindi pa. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang nalalaman. Kailangan muna niyang tiyakin kung ano ang tunay na nakabaon sa ilalim ng punong Makopa. Habang papauwi siya, isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isip. Kung totoo ngang may lihim na nakatago roon sa loob ng mahigit 80 taon, bakit tila ngayon lamang ito nagsisimulang magpakita ng palatandaan? Mula nang matagpuan ni Mang Pilo ang lumang mapa, lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Gayunman, pinili niyang huwag magpadalos-dalos. Sa haba ng panahong nakalipas, naisip niyang wala nang saysay kung magmamadali pa siya. Lumipas ang 3 araw na hindi niya muling nilapitan ang punong Makopa. Sa halip, pinagmasdan niya ito mula sa malayo tuwing umaga at hapon. Napansin niyang sa pagsikat ng araw ay tila ordinaryong puno lamang ito. Ngunit kapag malapit ng magbukang liwayway, saka muling lumilitaw ang mapusyaw na liwanag sa paanan nito. Hindi iyon nangyayari tuwing gabi. Tanging sa pagitan lamang ng dilim at unang sinag ng araw. Isang hapon, dumating ang kanyang anak na si Ramon mula sa kalapit na bayan. May sarili na itong pamilya at paminsan-minsang dumadalaw upang tumulong sa bukid. "Nay-tay, kumusta ang ani?" Masigla nitong tanong. "Maayos naman," sagot ni Aling Rosa. Habang kumakain sila ng tanghalian, hindi napigilan ni Mang Pilo na ikwento ang mga pangyayaring nasaksihan niya.
Tahimik na nakinig si Ramon. Pagkatapos ay napailing. Tay, baka naman natural lang yon. Baka may uri ng halamang kumikislap kapag madaling araw. Hindi ko rin alam. At kung may nakabaon man, baka matagal nang nakuha. Ngumiti si Mang Pilo. Posible. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya kumbinsido. Nang makaalis si Ramon kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang bahay. Muling nagpakita ang mahiwagang liwanag. Sa pagkakataong iyon ay nagdala si Mang Pilo ng maliit na pala. Hindi upang maghukay ng malalim, kundi upang alamin lamang kung kakaiba nga ba ang lupa sa paligid ng puno. Lumuhod siya sa bahaging nakita niyang tila minsang nahukay. Maingat niyang inalis ang tuyong damo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinaksak ang pala sa lupa. Madali itong bumaon. Mas malambot nga ang lupa kaysa sa ibang bahagi ng bukid. Naghukay siya ng ilang pulgada. Wala, puro lupa lamang. Nagpatuloy siya. Habang lumalalim ang hukay, napansin niyang nag-iiba ang kulay ng lupa. Mula sa matingkad na kayumanggi ay naging maitim ito. Parang matagal nang hindi nagalaw. Makalipas ang halos kalahating oras, tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay. Napahinto siya. Hindi ito bato. Iba ang tunog. Maingat niyang inalis ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang isang piraso ng lumang kahoy. Makapal, matibay, at tila bahagi ng isang malaking bagay. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi niya agad hinukay ang kabuuan nito. Sa halip ay tinabunan muna niyang muli ang hukay. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang buong bukid. Walang ibang tao. Gayunpaman, naisip niyang hindi tamang magpatuloy nang siya lamang. Pag-uwi niya ay agad niyang sinabi kay Aling Rosa ang kanyang natuklasan. May kahoy sa ilalim. Napahawak sa dibdib ang kanyang asawa. Kahoy? Oo, baka lumang ugat lang. Hindi, pantay ang ibabaw, parang takip ng isang kahon. Matagal na hindi nagsalita si Aling Rosa. Kung sakaling may makita ka, hindi ko ito aangkinin ng basta-basta. Ano ang ibig mong sabihin? Kung talagang may kayamanan ito at may may-ari pa, kailangan muna nating alamin ang tamang proseso. Napangiti si Aling Rosa. Iyan ang dahilan kung bakit iginagalang ka ng mga tao rito. Kinabukasan ay bumalik si Mang Pilo sa punong makopa. Ngunit pagdating niya roon ay may napansin siyang kakaiba. May bakas ng mga yabag sa paligid ng puno. Hindi iyon kanya. Mas malalaki ang mga yapak. Tila may ibang taong nagpunta roon noong gabi. Bigla siyang naging alerto. Maingat niyang sinuri ang paligid. May ilang bahagi ng damo na tila natapakan. May putol na maliliit na sanga. At may bakas ng sapatos na patungo sa kalsadang palabas ng baryo. Hindi niya alam kung sino ang dumaan. Hindi rin niya alam kung nakita ba nito ang kanyang hinukay. Tahimik siyang tumayo sa ilalim ng punong makopa. Unti-unti niyang naisip na maaaring hindi lamang siya ang nakakaalam sa lumang alamat. Marahil ay may iba ring naghahanap. At kung totoo iyon, kailangan niyang maging maingat. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil maaaring may mga taong handang gumawa ng anumang paraan upang mauna sa paghahanap ng lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng punong makopa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang pag-uusisa, naramdaman ni Mang Pilo na hindi na lamang misteryo ang kanyang kinakaharap. Maaaring nagsisimula na rin ang isang pagsubok na susukat sa kanyang katapatan, tapang at pagkatao. Mula nang makita ni Mang Pilo ang mga bakas ng yabag sa paligid ng punong makopa, hindi na siya mapalagay. Hindi na lamang ang mahiwagang liwanag ang kanyang iniisip. Mas nababahala siya sa posibilidad na may iba ring naghahanap sa lihim na matagal nang nakatago sa kanyang bukid.
Sa sumunod na mga araw ay naging mas maingat siya. Hindi na siya pumupunta sa punong makopa sa parehong oras. Minsan ay madaling araw, minsan naman ay bago magtakip silim. Ayaw niyang mahalata ng sino mang nagmamasid sa kanyang kilos. Hindi rin niya ipinagsabi kanino man ang tungkol sa natagpuan niyang kahoy sa ilalim ng lupa. Tanging si Aling Rosa lamang ang nakaalam. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang mag-asawa, nagsalita si Aling Rosa. "Kung talagang may kahon doon, kailan mo balak tingnan?" Humigop muna ng kape si Mang Pilo bago sumagot. "Kapag nakatiyak akong walang ibang tao sa paligid, tulungan na lang kita." Umiling siya. "Hindi. Mas mabuting isa lang muna ang pumunta. Kung sakaling wala naman pala, hindi tayo mapapahiya." Hindi na nakipagtalo si Aling Rosa. Kilala niya ang kanyang asawa. Kapag nakapagpasya na ito, mahirap na itong pigilan. Kinagabihan ay hindi umulan. Maliwanag ang buwan at malamig ang simoy ng hangin. Bandang 4:00 ng madaling araw, tahimik na lumabas si Mang Pilo, dala ang kanyang pala, isang maliit na asarol at isang lumang lampara. Pagdating niya sa punong makopa ay muli niyang nakita ang mapusyaw na liwanag. Hindi na siya nagulat. Sa halip, itinuring niya itong gabay patungo sa lugar na kanyang huhukayin. Muli niyang inalis ang mga damong tumubo sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghukay. Isa-isang lumalim ang bawat tapyas ng lupa. Unti-unting lumitaw ang kahoy na ilang araw na niyang nasilayan. Hindi pala ito maliit. Mas malaki ito kaysa sa kanyang inaakala. Halos 4 na talampakan ng haba at mahigit 2 talampakan ng lapad. Mukha itong isang lumang baul. Natakpan ito ng makapal na putik at ugat ng damo, ngunit matibay pa rin ang pagkakayari. Napaupo si Mang Pilo. Hindi siya agad kumilos. Mahigit 80 taon na marahil ang lumipas mula nang mailibing ito. Tahimik niyang inalis ang natitirang lupa sa paligid. Makalipas ang halos 2 oras ay tuluyan na niyang nakita ang buong kahon. Napansin niyang may nakaukit na simbolo sa takip. Hindi niya ito maunawaan. Parang lumang marka ng isang angkan. Mayroon ding maliliit na bakal sa gilid na kinainan ng kalawang. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang hinawakan ang takip, ngunit hindi ito bumukas. Parang nakakandado pa rin kahit wala nang nakikitang kandado. Sinubukan niyang itulak. Wala pa ring nangyari. Muli niyang sinubukan. Sa ikatlong pagkakataon ay narinig niya ang mahinang paglangit-ngit ng kahoy. Unti-unting umangat ang takip. Tumambad sa kanyang harapan ang loob ng baul. Hindi siya agad nakakilos. Sa loob ay may mga telang halos durog na sa katandaan. May ilang lumang dokumentong hindi na mabasa. May isang maliit na kahon na yari sa Nara. At sa ilalim ito ay may mga telang nakabalot sa mabibigat na bagay. Isa-isa niya itong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kumikislap sa liwanag ng lampara ang mga gintong kwintas, pulseras, hikaw at lumang barya. May ilan ding mamahaling hiyas na hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Napaupo siya sa tabi ng baul. Hindi siya nagsalita. Hindi siya ngumiti. Sa halip ay napapikit siya. Hindi niya inaasahang magiging totoo ang lahat ng kanyang hinala. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang may isang maliit na supot sa pinakailalim ng kahon. Maingat niya itong binuksan. May isang liham na nakatiklop sa loob. Bagaman kupas na ang tinta, nababasa pa rin ang karamihan sa mga salita. Nakasulat dito, kung sino man ang makatagpo ng baul na ito, alamin muna ang katotohanan bago ito angkinin. Ang mga laman nito ay itinago upang mailigtas sa kaguluhan ng digmaan. Kung wala na ang aming angkan at wala nang magmamay-ari nito, naway magamit ito para sa ikabubuti ng maraming tao at hindi lamang ng iilan. Matagal na nakatitig si Mang Pilo sa liham. Parang may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang kasakiman, sa halip ay isang malaking pananagutan.
Tahimik niyang isinara muli ang maliit na kahon. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang lahat sa loob ng baul. Hindi siya kumuha kahit isang barya, hindi kahit isang hikaw, hindi kahit isang pirasong ginto. Muli niyang isinara ang takip. Tinabunan niya ito ng lupa gaya ng dati. Nang matapos siya ay tumingala siya sa matandang punong makopa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang misteryo, hindi na muling lumitaw ang mahiwagang liwanag. Parang natupad na nito ang layunin nito. Habang naglalakad pa uwi, iisa lamang ang laman ng isip ni Mang Pilo. Natagpuan na niya ang lihim ng punong makopa. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paghahanap, kundi ang pagpapasya kung ano ang tama niyang gawin sa kayamanang hindi naman talaga kanya. Hindi sinabi ni Mang Pilo kay Aling Rosa ang lahat ng kanyang nakita pag-uwi niya. Tahimik lamang niyang inilapag ang pala sa tabi ng pintuan, naghugas ng kamay at paa, at naupo sa lumang bangkong kawayan sa harap ng kanilang bahay. Ang silangan ay unti-unti nang nagliliwanag at nagsisimula ng umawit ang mga ibon sa mga punong nakapaligid sa kanilang bakuran. Napansin ni Aling Rosa ang kakaibang katahimikan ng kanyang asawa. "Nakita mo ba ang hinahanap mo?" Mahina nitong tanong. Matagal bago sumagot si Mang Pilo. "Oh, ano ang naroon?" Napabuntong hininga siya. "Totoo ang alamat." Napatakip ng bibig si Aling Rosa. "Ibig mong sabihin, may baul." At pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, idinugtong niya. At puno iyon ng gintong alahas, lumang barya, at mahahalagang bagay. Hindi makapagsalita si Aling Rosa. Pakiramdam niya ay tila panaginip lamang ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay naupo siya sa tabi ng kanyang asawa. "Kumuha ka ba?" Umiling si Mang Pilo. "Wala." "Bakit?" "Dahil hindi pa natin alam kung sino ang tunay na may-ari." Tahimik na napayuko si Aling Rosa. Sa loob ng maraming taon ay tiniis nilang mamuhay ng simple. Maraming pagkakataong kinapos sila sa pera. Minsan pa nga ay naisanla nila ang isang maliit na bahagi ng kanilang lupa upang maipagamot ang anak nilang nagkasakit noon. Ngunit ngayon, naroon na ang kayamanang kayang magbago ng kanilang buhay. Subalit pinili pa rin ng kanyang asawa na huwag itong galawin. Napangiti si Aling Rosa. "Hindi ako nagkamali ng pinakasalan." Napatingin si Mang Pilo sa kanya. "Mas gusto kong matulog ng mahimbing kaysa yumaman dahil sa bagay na hindi ko alam kung kanino talaga." Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Lolo Isko. Ikinuwento niya rito ang kanyang natuklasan, pati na ang liham na nasa loob ng baul. Tahimik na nakinig ang matanda. Nang matapos si Mang Pilo ay napaluha si Lolo Isko. "Iyan pala ang dahilan. Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Naalala ko ang kwento ng aking ama." "Anong kwento?" "May isang mayamang pamilya rito sa baryo bago ang digmaan. Nang lumikas sila, sinabi raw nilang babalikan nila ang kanilang mga ari-arian kapag payapa na ang lahat. Bumalik po ba sila?" Dahan-dahang umiling ang matanda. "Hindi na. May mga kamag-anak pa kaya sila?" "Hindi ko alam. Maraming tala ang nawala nung panahon ng digmaan." Tahimik na nag-isip si Mang Pilo. Habang pauwi siya, ay sinalubong siya ni Mang Selo. "Nabalitaan mo ba?" "Ano yon?" "May mga estrangherong nagtatanong tungkol sa lumang punong makopa." Biglang napahinto si Mang Pilo. "Sino sila?" "Hindi ko kilala. 3 lalaki. Nagtanong sila kung saan daw eksaktong matatagpuan ang matandang puno." "Ano ang sinabi mo?" "Itinuro ko lang ang direksyon. Akala ko mga mananaliksik." Hindi na kumibo si Mang Pilo. Mabilis siyang umuwi. Kinagabihan ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga estranghero. Paano kung alam din nila ang tungkol sa baul? Paano kung maunahan siya? Ngunit agad niyang inalis ang isipin na iyon. Hindi naman niya balak ang kininang kayamanan.
Ang kanyang ikinababahala ay baka mapasakamay ito ng mga taong walang balak gamitin ito sa mabuti. Maagang maaga kinabukasan ay nagtungo siyang muli sa punong makopa. Tahimik ang paligid. Ngunit paglapit niya ay napansin niyang may bagong bakas ng paghuhukay sa kabilang bahagi ng puno. Hindi iyon kalaliman. Halatang may naghukay ngunit walang nakita. Napangiti siya ng bahagya. Mali ang lugar na kanilang pinili. Gayunman, lalo siyang naging maingat. Pag-uwi niya ay kinausap niya si Aling Rosa. Sa palagay ko, panahon na para ipaalam ito sa kapitan ng barangay. Sigurado ka? Oo. Kapag ginawa mo iyon, maaaring hindi na mapunta sa atin ang kahit ano. Ngumiti si Mang Pilo. Hindi naman talaga iyon para sa atin. Tahimik na tumango si Aling Rosa. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Hindi lahat ng tao ay kayang talikuran ang napakalaking kayamanan. Ngunit para kay Mang Pilo, mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa anumang ginto sa mundo. Nang gabing iyon, habang nakatanaw siya sa punong makopa mula sa kanilang bintana, tila naisip niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang baul na nakabaon sa lupa, kundi ang kakayahang piliin ang tama kahit walang ibang nakakakita. At hindi niya alam na sa kabilang dako ng baryo, ang 3 estrangherong naghahanap sa lihim ng punong makopa ay naghahanda na ring kumilos. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Mang Pilo sa tanggapan ng barangay. Hindi niya dala ang lumang mapa ni hindi rin niya binanggit ang eksaktong kinalalagyan ng baul. Ang nais lamang niya ay humingi ng payo kung paano ang tamang hakbang sa isang natuklasang sinaunang ari-arian. Nasa opisina ang kapitan ng barangay na si Kapitan Ernesto. Magandang umaga, Mang Pilo. Napadalaw ka? Kap, may mahalaga sana akong gustong ikonsulta. Pinatuloy siya ng kapitan at pinaupo. Matapos ang mahabang paliwanag ni Mang Pilo, naging seryoso ang mukha ng kapitan. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi natin dapat madaliin ang anumang desisyon. Iyon din po ang iniisip ko. Mas mabuting ipaalam ito sa mga kinauukulan. Kailangang maimbestigahan muna kung may mga legal na tagapagmana o kung may kasaysayan ng mga bagay na natagpuan. Tumango si Mang Pilo. Iyan din po ang gusto ko. Humanga ang kapitan sa kanyang katapatan. Karamihan sa tao, baka itinago na lang ang lahat. Ngumiti lamang si Mang Pilo. Hindi ako magiging payapa kung ganun ang gagawin ko. Nagkasundo silang huwag munang ipagsabi sa iba ang tungkol sa baul habang hindi pa natatapos ang tamang proseso. Ngunit huli na ang lahat. Paglabas ni Mang Pilo sa barangay hall, napansin niyang may 3 lalaking nakatayo sa tapat ng tindahan. Hindi niya pa sila nakikita noon. Nang mapatingin sila sa kanya, tila bigla nilang inilihis ang kanilang mga mata. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang pauwi na siya, napansin niyang tila sinusundan siya ng isa sa mga ito mula sa malayo. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang makarating sa kanilang bahay. Nang sumapit ang gabi, habang naghahapunan silang mag-asawa, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Mang Pilo ay tumambad ang 3 estranghero. Magandang gabi po. Magalang na bati ng pinakamatangkad. Magandang gabi rin. Pasensya na po sa pag-abala. Kami po ay nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng baryong ito. Ano po ang maitutulong ko? Narinig ng mga lalaki ang pagbanggit sa punong makopa mula sa mga taga-baryo, kaya naisip nilang magtanong. Sinasabing matagal na raw kayong may-ari ng bukid na may lumang punong makopa. Opo. May kakaiba na po ba kayong napansin doon? Hindi agad sumagot si Mang Pilo. Sa halip ay pinagmasdan niya ang 3. Malinis ang kanilang pananamit, ngunit kapansin-pansin ang paraan ng kanilang pagtitig sa kanya. Parang may itinatago silang tunay na pakay. Wala naman, payapang sagot niya. Sigurado po ba kayo? Matandang puno lang iyon. Nagpalitan ng tingin ng 3 lalaki. Kung sakali pong may makita kayo roon,
Maaari ba ninyo kaming ipaalam? Interesado kasi kami sa kasaysayan ng lugar. Ngumiti si Mang Pilo. Kung may nalaman ako, sa barangay ko muna ipapaalam. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga estranghero. Nagpasalamat sila at tuluyan ng umalis. Isinara ni Mang Pilo ang pinto. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi ko sila gusto. Ako rin. Naniniwala ka bang mananaliksik sila? Umiling si Mang Pilo. Hindi. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo siyang muli sa punong makopa. Mula sa malayo ay napansin niyang may mga bagong bakas ng paa. Mabilis siyang lumapit. Nanlaki ang kanyang mga mata. May isang malaking hukay sa kabilang bahagi ng puno. Halatang may naghukay buong magdamag. Nagkalat ang lupa. May mga sirang ugat. Ngunit hindi nila natagpuan ang baul. Huminga ng maluwag si Mang Pilo. Alam niyang ligtas pa rin ang lihim. Ngunit batid din niyang hindi titigil ang mga taong iyon. Habang inaayos niya ang nahukay na lupa, may napansin siyang isang bagay na naiwan. Isang lumang panyo. May nakabordang 2 titik sa sulok nito. LV. Maingat niya itong pinulot. Hindi niya alam kung sino ang may-ari nito, ngunit malinaw na isa iyon sa 3 estranghero. Ibinulsa niya ang panyo at umuwi. Habang naglalakad, lalo niyang naunawaan na hindi na lamang tungkol sa isang nakatagong kayamanan ng lahat. May mga taong handang sirain ang bukid, linlangin ang mga tao at agawin ang hindi kanila. At kung nais niyang maprotektahan ang lihim ng punong makopa hanggang sa maayos itong maipasa sa tamang kamay, kailangan niyang maging mas matatag kaysa kailanman. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang tunay na pagkatao ng 3 estranghero ay unti-unti nang mabubunyag. Lumipas ang 2 araw na tila tahimik ang buong baryo. Wala nang nakitang naguhukay sa paligid ng punong makopa. Hindi na rin muling nagpakita ang 3 estranghero sa bahay ni Mang Pilo. Ngunit batid niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga taong marunong maghintay. At kung malaki ang kanilang pakay, mas lalo silang magiging matyaga. Isang umaga, habang bumibili ng binhi sa tindahan ni Aling Nena, narinig ni Mang Pilo ang pag-uusap ng ilang tricycle driver. Nakita niyo ba yung 3 lalaki? Umuupa raw ng silid sa lumang bahay ni Aling Cora. Oo, halos gabi-gabi silang umaalis. Parang may hinahanap. Tahimik lamang na nakinig si Mang Pilo. Hindi siya nakisali sa usapan. Pagkatapos bumili ay dumiretso siya sa bahay ni Mang Selo. May balita ka ba tungkol sa mga estranghero? Tumango si Mang Selo. Kahapon, tinanong nila ako kung may lumang tala tungkol sa mga dating may-ari ng mga bukid. Ano ang sinabi mo? Wala akong alam. Nagpasalamat si Mang Pilo at umuwi. Habang naglalakad ay lalo siyang nakumbinsi na hindi kasaysayan ang tunay na pakay ng mga ito. Kinagabihan, bandang 9:00, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Mang Pilo ay isang batang lalaki ang kanyang nakita. Si Mang Pilo po ba kayo? Oo. Pinabibigay po ito ni Lolo Isko. Iniabot ng bata ang isang lumang sobre bago mabilis na umalis. Agad itong binuksan ni Mang Pilo. Sa loob ay may isang maikling sulat. Pumunta ka agad bukas ng umaga. May mahalaga akong naalala. Hindi na siya halos nakatulog sa buong magdamag. Pagsikat pa lamang ng araw ay nagtungo na siya sa bahay ng matanda. Naupo si Lolo Isko sa ilalim ng punong mangga habang hinihintay siya. Mabuti at dumating ka. Ano po ang naalala ninyo? Tahimik na pumasok ang matanda sa kanyang bahay. Pagbalik nito ay may dala na naman siyang lumang kahon. Mas maliit ito kaysa sa una. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kupas na larawan. May 5 taong nakatayo sa harap ng punong makopa. 3 sa kanila ay nakasuot ng barong. Ang isa ay isang matandang babae at ang isa ay isang batang lalaki. Kilala ninyo sila?
Hindi. Itong lalaking ito, sabi ni Lolo Isko habang itinuturo ang pinakamatandang lalaki. Ang sinasabing nagmamay-ari ng baul bago ang digmaan. Pinagmasdan ni Mang Pilo ang larawan. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan. Don Lorenzo Villarreal. Biglang may naalala si Mang Pilo. Inilabas niya ang panyong napulot niya sa tabi ng punong makopa. May nakabordang titik. LV. Napatingin si Lolo Isko. Pareho ang inisyal. Hindi sila agad nagsalita. Pareho nilang iniisip ang parehong posibilidad. Sa tingin ninyo, kamag-anak nila ang mga estranghero? Posible. Pero kung tunay silang kamag-anak, bakit lihim silang naghuhukay sa gabi? Walang naisagot ang matanda. Kung legal ang kanilang pakay, bakit hindi sila dumulog sa barangay? Bakit sila palihim na naghahanap? Habang nag-uusap sila, dumating ang Kapitan Ernesto. Nandito ka pala, Mang Pilo. Kapini, may natanggap akong impormasyon. Ano po yon? May nagtanong sa munisipyo tungkol sa mga lumang titulo ng lupa sa lugar ninyo. Sino? Isa sa 3 estranghero. Natahimik ang lahat. Nagpatuloy ang kapitan. Nagpakilala silang mga tagapagmana raw ng isang dating mayamang pamilya. Totoo kaya yon? Hindi pa natin alam. Ipinakita ba silang dokumento? Wala. Napabuntong hininga si Mang Pilo. Lalong gumulo ang sitwasyon. Maaaring nagsasabi ng totoo ang mga estranghero, ngunit maaari rin silang nagpapanggap lamang upang mapa sa kanila ang kayamanan. Habang pauwi si Mang Pilo ay napansin niyang may isang motorsiklong nakahinto malapit sa kanyang bukid. Paglapit niya ay wala ng tao, ngunit may iniwang maliit na sobre sa upuan ng kanyang lumang kubo. Binuksan niya ito. Isa lamang ang nakasulat. Alam naming may nakita ka sa ilalim ng punong makopa. Makipagkita ka bukas ng gabi sa lumang balon kung ayaw mong magkaroon ng gulo. Hindi pirmado ang liham, ngunit alam niyang iisa lamang ang maaaring nagpadala nito. Tahimik niyang tiniklop ang papel at ibinulsa. Hindi siya natakot, ngunit batid niyang nagsisimula ng maging mapanganib ang lihim na matagal na niyang iniingatan. At ang pasyang gagawin niya sa susunod na gabi ay maaaring magbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng buong baryo. Buong maghapon ay hindi mapakali si Mang Pilo. Paulit-ulit niyang inilalabas sa bulsa ang liham na natagpuan niya sa kanyang kubo. Maikli lamang ang mensahe, ngunit sapat iyon upang ipaalam na may mga taong nakaaalam na hindi na lamang siya basta nagsasaka sa ilalim ng punong makopa. Napansin ni Aling Rosa ang kanyang pag-aalala. May problema ba? Tahimik niyang iniabot ang liham. Pagkabasa nito ay napahawak si Aling Rosa sa dibdib. Huwag kang pumunta. Hindi pwedeng baliwalain ito. Baka bitag. Iyon din ang iniisip ko. Anong balak mong gawin? Nag-isip sandali si Mang Pilo. Hindi ako pupunta nang ako lang. Kinahapunan ay nagtungo siya sa tanggapan ng barangay at ipinakita ang liham kay Kapitan Ernesto. Matagal itong pinagmasdan ng kapitan. Mabuti at sinabi mo agad. Hindi ko gustong magkaroon ng gulo. Tumango ang kapitan. Hindi ka hahayaang mag-isa. Napagkasunduan nilang magkikita si Mang Pilo sa lumang balon sa oras na nakasaad sa liham, ngunit may ilang barangay tanod na magmamasid mula sa ligtas na distansya. Hindi sila makikialam hanggat walang nagaganap na masama. Pagsapit ng gabi ay maliwanag ang buwan. Tahimik ang buong baryo. Dala lamang ang isang lampara. Nagtungo si Mang Pilo sa lumang balon na nasa gilid ng dating taniman ng tubo. Pagdating niya ay wala pang tao. Lumipas ang ilang minuto. Mula sa dilim ay lumitaw ang 3 estranghero. Ang pinakamatangkad ang unang nagsalita. Salamat at dumating ka. Ano ang kailangan ninyo?
Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Sandaling tumigil ang lalaki bago nagpatuloy. Alam naming natagpuan mo ang baul. Hindi nagbago ang mukha ni Mang Pilo. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Ngumiti ang lalaki. Hindi na kailangang magkaila. Inilabas nito ang isang lumang larawan. Kapareho iyon ng larawang ipinakita ni Lolo Isko. Kilalang kilala namin ang pamilyang Villarreal. Tahimik na nakinig si Mang Pilo. Nasa amin ang ilang lumang dokumento. Naniniwala kaming ang kayamanang iyon ay pag-aari ng aming angkan. Bakit hindi kayo dumaan sa barangay? Tanong iyon na hindi agad nasagot ng lalaki. Sa halip ay umiwas ito ng tingin. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang isa pa nilang kasama. Dahil matagal ang proseso at gusto ninyong mauna. Hindi na sila sumagot. Lalong tumibay ang hinala ni Mang Pilo. Kung tunay silang tagapagmana, bakit tila nagmamadali silang kunin ang baul nang walang pahintulot? Huminga siya ng malalim. Kung mayroon nga kayong karapatan, patunayan ninyo sa tamang paraan. Biglang naging matigas ang tinig ng pinakamatangkad. Kung hindi ka makikipagtulungan, mapipilitan kaming hanapin iyon ng kami mismo. Hindi ko kayo pipigilan sa paghahanap. Alam naming alam mo ang eksaktong lugar. Tahimik na tumayo si Mang Pilo. Kung may natagpuan man ako, hindi ko yon ibibigay sa sino mang hindi kayang patunayan ang kanilang karapatan. Saglit na natahimik ang tatlong lalaki. Pagkatapos ay nagsalita ang pinakabata sa kanila. May dokumento kami. Ipakita ninyo sa barangay. Hindi ngayon. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikod si Mang Pilo. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang boses ng pinakamatangkad. Hindi pa ito tapos. Hindi na siya lumingon. Tahimik siyang naglakad pa uwi. Mula sa malayo ay nakita niyang unti-unting lumabas ang mga barangay tanod na nagmamasid lamang sa buong pag-uusap. Walang nangyaring gulo. Ngunit malinaw na hindi pa tapos ang usapin. Kinabukasan ay nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Ernesto. Dumalo sina Mang Pilo, Lolo Isko, Mang Selo at ilang matatandang residente ng baryo. Ikinuwento ni Mang Pilo ang lahat ng nangyari sa lumang balon. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo ang kapitan. Panahon na upang ipaalam natin ito sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan. Lahat ay sumang-ayon. Hindi na ito simpleng usapin ng isang nakatagong baul. Isa na itong bahagi ng kasaysayan ng kanilang baryo. At habang nagkakaisa ang mga taga-barangay na gawin ang tama, hindi nila namalayang mula sa malayo ay may isang taong tahimik na nagmamasid sa punong makopa. Hindi siya kasama sa tatlong estranghero. Hindi rin siya taga roon. Ngunit tila mas marami siyang alam tungkol sa lihim ng baul kaysa sa kanilang lahat. Kinabukasan ay dumating sa barangay ang mga kinatawan mula sa munisipyo kasama ang dalawang historiador at isang abogado. Kasama rin nila ang ilang tauhang magsisiyasat sa natuklasang baul upang matiyak ang tunay nitong pinagmulan. Hindi nalingid sa mga taga-barangay na may mahalagang natuklasan sa bukid ni Mang Pilo. Gayunman, nakiusap si Kapitan Ernesto na huwag munang lumapit ang mga usisero sa punong makopa upang mapangalagaan ang lugar habang isinasagawa ang investigasyon. Maagang nagpunta roon si Mang Pilo. Tahimik niyang pinagmasdan ang matandang puno. Sa loob ng maraming taon ay nagsilbi itong kanlungan niya tuwing tanghaling tapat. Hindi niya inakalang ito pala ang tahimik na nagbabantay sa isang lihim na itinago pa noong panahon ng digmaan. Maya-maya ay dumating ang grupo mula sa munisipyo. Sa harap nina Kapitan Ernesto, Lolo Isko at ilang saksi, maingat na hinukay muli ang lugar. Hindi nagtagal ay muling lumitaw ang lumang baul. Nang mabuksan ito, tahimik ang lahat. Naroon pa rin ang mga gintong alahas, lumang barya, maliliit na kahon, at ang liham na unang nabasa ni Mang Pilo. Isa-isang sinuri ng historiador ang mga laman nito.
Napakahalaga ng mga ito, sabi ng isa. Hindi lamang dahil sa halaga ng ginto, kundi dahil bahagi ito ng kasaysayan. Sinuri rin nila ang maliit na kahongyari sa Narra. Sa ilalim nito ay may nakatagong kompartimento na hindi napansin ni Mang Pilo noong una. Maingat itong binuksan. May isa pang sobre sa loob. Kupas na ang papel ngunit maayos pa rin ang pagkakatupi. Binasa ito ng abogado. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Kung sakaling hindi na kami makabalik, ang lahat ng aming naiwan ay ipagkakatiwala sa sinumang taong may malinis na puso at handang gamitin ito para sa ikabubuti ng pamayanan. Kung may mabubuhay mang tagapagmana ng aming angkan, hiling naming igalang nila ang pasyang ito, sapagkat ang kayamanang ito ay inilaan na upang magsilbi sa kapakanan ng nakararami. Natahimik ang buong paligid, maging ang mga historiador ay napatingin kay Mang Pilo. Lalong naging makahulugan ang kanyang naging pasya na huwag kumuha ng kahit isang piraso ng ginto. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri, isang sasakyan ang huminto sa labas ng bukid. Bumaba rito ang 3 estranghero. Kasama nila ang isang matandang lalaki na halos 70 taong gulang. Lumapit sila sa grupo. Ako si Leonardo Villarreal. Mahinahon niyang pagpapakilala. Isa akong apo sa tuhod ni Don Lorenzo Villarreal. Tahimik na nakinig ang lahat. Inilabas ng matanda ang ilang lumang dokumento, talaan ng pamilya, at mga sertipikong nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Sinuri ng abogado ang mga ito. Matapos ang ilang minuto ay tumango ito. Ang mga dokumentong ito ay mukhang tunay. Napabuntong hininga ang 3 estranghero. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi nila inaasahan. Lumapit si Leonardo Villarreal kay Mang Pilo. Inabot niya ang kanyang kamay. Maraming salamat. Nagulat si Mang Pilo. Sa inyong katapatan. Napayuko si Leonardo. Kung ibang tao ang nakatagpo sa bowl, marahil ay wala na kaming natagpuan. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ang matanda. Nabasa ko ang liham ng aking ninuno. Tumigil siya sandali bago nagsalita. Igagalang namin ang kanyang huling habilin. Napatingin sa kanya ang 3 estranghero. Ngunit, mahinahon niyang ipinagpatuloy. Hindi lahat ng kasama ko ay sumasang-ayon. Napayuko ang pinakamatangkad na lalaki. Ako ang nagpilit na hanapin agad ang baul. At ako ang nag-utos na huwag dumaan sa barangay, dagdag ng isa. Humarap sila kay Mang Pilo. Humihingi kami ng paumanhin. Hindi sila tumanggi sa kanilang pagkakamali. Inamin nilang nasilaw sila sa inaakalang malaking kayamanan. Ngunit nang mabasa nila ang ikalawang liham at marinig ang pasya ni Leonardo Villarreal, naunawaan nilang hindi pera ang tunay na iniingatan ng baul, kundi ang dangal ng kanilang angkan. Ngumiti si Mang Pilo. Mahalaga ang kayamanan, pero mas mahalaga ang pangalan na iniiwan natin sa susunod na salinlahi. Tumango si Leonardo. Sa araw ding iyon ay nagkasundo ang magkabilang panig na ipaubaya sa tamang proseso ang lahat ng laman ng baul. Walang aangkin dito ng palihim. At ang magiging pasya ay nakabatay sa batas at sa huling habilin na iniwan ng pamilya Villarreal. Habang papalubog ang araw, muling tumingin si Mang Pilo sa punong makopa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming araw, tila mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan. Sapagkat ang huling pasya tungkol sa kayamanan ay magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kinabukasan ng buong baryo. Makalipas ang ilang linggo, natapos ang masusing pagsusuri sa baul at sa lahat ng laman nito. Sinuri ang mga alahas, lumang barya, dokumento at mga liham na naiwan ng pamilya Villarreal. Pinag-aralan din ang kasaysayan ng kanilang angkan at ang mga pangyayaring naganap noong panahon ng digmaan. Lumabas sa investigasyon na tunay ngang pag-aari ng pamilya Villarreal ang mga kayamanang itinago sa ilalim ng punong makopa. Ngunit higit na mahalaga ang natuklasan sa kanilang mga dokumento.
May isa pang sulat na isinulat ni Don Lorenzo Villarreal ilang araw bago siya lumikas kasama ang kanyang pamilya. Nakasulat dito, "Kung sakaling hindi na kami makabalik sa aming bayan, ituring na naming handog sa sambayanan ang aming naiwang kayamanan. Naway magamit ito upang makatulong sa edukasyon ng mga kabataan sa pagsasaka at sa pagunlad ng lugar na minsan naming tinawag na tahanan." Nang mabasa ito ng lahat, wala nang tumutol. Maging si Leonardo Villarreal ay tumayo sa harap ng mga taga-barangay. Ang huling habilin ng aming ninuno ay malinaw. Bilang tagapagmana ng aming pamilya, buong puso naming iginagalang ang kanyang pasya. Nagpalakpakan ang mga naroon. Lumapit si Leonardo kay Mang Pilo. "Kung hindi dahil sa iyong katapatan, marahil ay hindi na namin nalaman ang tunay na hiling ng aming ninuno." Ngumiti si Mang Pilo. "Hindi ko ginawa ito para sa papuri. Alam ko." Lumipas ang ilang buwan. Sa tulong ng pamahalaan, ng pamilya Villarreal at ng buong barangay, nagsimula ang mga proyektong matagal nang pinapangarap ng mga residente. Naipatayo ang isang bagong gusali ng paaralan na may sapat na silid-aralan para sa mga bata. Naayos ang lumang irigasyon kaya naging mas madali ang pagdaloy ng tubig sa mga palayan. Naipagawa rin ang tulay na matagal nang hinihintay ng mga magsasaka upang madali nilang maihatid ang kanilang ani sa pamilihan. Unti-unting umunlad ang buong baryo. Mas dumami ang ani. Mas maraming bata ang nakapag-aral. Mas naging magaan ang buhay ng mga magsasaka. Hindi nagbago si Mang Pilo. Araw-araw ay makikita pa rin siyang nag-aararo sa kanyang bukid. Suot pa rin niya ang lumang sombrero. Bitbit pa rin ang kanyang lumang itak. At tulad ng dati, siya pa rin ang unang bumabati sa mga kapitbahay tuwing umaga. Isang hapon ay dumalaw sa kanya ang mga batang nag-aaral sa bagong paaralan. "Maraming salamat po, Mang Pilo," sabi ng isang batang babae. "Nakapag-aral po kami dahil sa ginawa ninyo." Ngumiti lamang siya. "Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan." "Sino po?" "Pasalamatan ninyo ang mga taong nag-isip para sa kapakanan ng iba kahit wala na sila." Napatingin ang mga bata sa matandang punong makopa. Nananatili pa rin itong matatag sa gitna ng bukid. Hindi na muling nagpakita ang mahiwagang liwanag. Parang natapos na ang tungkulin nito. Isang umaga, habang nagpapahinga si Mang Pilo sa lilim ng puno, dumating si Leonardo Villarreal. May dala itong maliit na kahon. "Para sa iyo," umiling si Mang Pilo. "Hindi ko kailangan ng gantimpala. Hindi ito ginto." Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang simpleng plaka na yari sa kahoy. Nakasulat dito, "Bilang pagkilala sa katapatan at kabutihang ipinamalas ni Mang Pilo na naging daan upang ang pamana ng aming pamilya ay mapakinabangan ng buong pamayanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa pusong marunong magbahagi." Napatitig si Mang Pilo sa plaka. Hindi siya nakapagsalita, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil alam niyang ang pagkilala ay bunga ng isang tamang pasya. Lumipas ang maraming taon. Pumanaw sina Mang Pilo at Aling Rosa sa kanilang katandaan, ngunit nanatiling buhay ang kanilang alaala sa puso ng mga taga-barangay. Ang bagong paaralan ay ipinangalan sa kanila. Sa tabi ng matandang punong makopa ay itinayo ang isang maliit na bantayog na nagsasaad ng kasaysayan ng Baul at ng taong tumangging angkinin ang kayamanang hindi kanya. Mula noon, ang bawat batang dumaraan sa lugar ay tinuturuan ng kanilang mga guro na ang katapatan ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. At sa tuwing sisilong ang mga magsasaka sa lilim ng punong makopa, ikinukwento nila ang alamat ni Mang Pilo, isang simpleng magsasaka na pinili ang kabutihan kaysa kasakiman, at dahil sa kanyang malinis na puso, ang isang lihim na itinago ng nakaraan ay naging pag-asa ng mga susunod na salinlahi. Wakas.